Welcome back mga kabutil. Tayo ngayon ay nandito sa aming taniman ng kalabasa. At ito mga kabutil ay yung nakaraang mga video namin ay pinakita namin kung paano kami magtanim ng kalabasa. Ang isang naging problema ng mga kabutil, hindi namin ito na puno ng kalabasa dahil dadalawang pack yung aming nabili at kulang pala yun. So akala namin ay marami yung laman isang pack, kasi yung isang pack ay marami, yung isa pala ay kukunti lang, kaya ito kulang. Pero mayroon kami mga kabutil na ito na ngayon ay maliliit pa lang ito mga kabutil. Ito medyo malaki-laki na rin ito. So nahuli ng konti sa pagtanim. Ayan. So ang ating pag-usapan mga kabutil ay kailan ba dapat mag-pruning ng kalabasa? At bakit ba kinakailangan i-pruning ang kalabasa? So yun ang ating pag-usapan ngayon, kung kinakailangan ba o bakit ba kinakailangan na i-pruning. So ito aking mga kalabasa mga kutik, kung inyong mapansin ay mahaba na siya. So supposed to be ay ganito tama-tama na ipo-pruning para magkaroon siya ng maraming talbos. Yun ang isa sa reason kung bakit kinakailangan nating i-pruning, para magkaroon ng maraming talbos. So ang kalabasa mga kabutil ay pwede na i-pruning sa magwalang dahon, pero ito ay okay na rin kahit na sobra siyang walang dahon simula sa pinanggalingan. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So tama-tama din. So ang pag-pruning mga kabutil ay pwedeng dito lang sa talbos dito, at pwede rin na dito. Ang kagandahan pag dito mga kabutil ipuputulin natin, ito ay pwede nating lutuin na gulay kasi masarap ito. Yan, pangsarap na halo sa ginisang haluan lang ng konting sardinas, pwede na yan. So ito mga kabutil, masarap yan. So ito ang reason kung bakit kinakailangan pruning. Pag na-pruning mga kabutil, dito sa itong mga sanga nito, itong nandito, malalaki yan. Kasi wala na doong susuportan, so magsasanga at magkaroon siya ng maraming sanga. Ayan, so yun ang isa sa purpose kung bakit kinakailangan natin i-pruning, dahil doon magbubunga, doon kukuha ng bunga siya pag dito. So kung marami siyang talbos, maraming yung chances na magbunga. Ngayon kung kukunti yung talbos, ay kukunti rin ang posibleng bunga. So itong ating tatanggalin natin ito. Mas mabuti medyo haba. Ito ay mga kabutil. Marami-rami ito mga kabutil papunta doon. Yan. So ang isa sa kagandahan kasi pag ito ay natatalbusan, ay maliban sa ito ay pwedeng gulayan natin, ay padami ng padami, at magiging kumbaga ay madidelay yung kanyang pagbunga dahil siya ay siyempre na-stress siya ng konti. So magdadami yung kanyang sanga at madidelay yung pagbunga. Kasi once na na-delay ang pagbunga ng kalabasa, ang kagandahan naman pag na-delay ay kumbaga ay lalaki yung kanyang katawan at magiging matured, para pag magbunga na siya ay mas kumbaga ready na siyang magbunga dahil siya ay matured na. So yun ang isa sa reason. So tatanggalin natin yung mga kabutil. Pag magandang medyo maikli pa lang, ay wag nating putulan ng mahaba. Lumali. Yan. Yan. Ito mga kabutil, nagsanga na, yan. So tuloy-tuloy ang pagsasanga yan. So
Ito mga kabote, may mga itong ganito oh, infected siya. Yan, may mga sakit. So tatanggalin na natin ito. Yung mga dahon na ganito. Kasi so minsan nga ano na lang minsan nakaka-recover pero minsan ay hindi na. So bawasan natin mga dahon na infected. Ito yung mga maganda mga ano. So ito mga kabote, ninyo mapansin, itong kalabasa ay umuugot siya. Tingnan mo, umugot na. So kung gusto nyo magiging mas maganda, ay itong kalabasa natin ay pwede natin siyang itambakan ng lupa. Ayan. So tambakan siya ng lupa dito para umugat ng maganda. Pag umugat kasi ay magkakaroon siya ng ugat dito. So magiging makakuha siya ng source dito ng pagkain. So hindi siya mahihirapan yung kanyang puno. Ayan. So ito mga kabotin, mas mabuti kung ang ating itatambak sa ganito na sistema ay pataba, haluan ng pataba. So itong aming pinagtaniman nito mga kabotil ay pinaghalo yan mga kabotil na ang pinaka-soil medium namin ay carbonized rice yan at saka with chicken manure. Ayan. So dalawa yung tinanim namin bawat puno. So ito yung mga ilang makaraan pa ito ng mga isang linggo ay ito'y halos ang dami na siyang magkakaroon siya ng maraming sanga. Kaya pagkaroon ito ng mga simula ngayon 3 weeks from now ito ay magkakaroon siya ng mga bulaklak na. Ayan, magkakaroon siya ng bulaklak. At doon naman kami kumbaga ay magpa-pruning pag nagkaroon na siya ng bunga na maganda. Yung top shoot tinatanggal para concentrate sa bunga. Yan, so yun lang mga kabutil, putulin natin yung mga ano. So magkaroon ng ano. So ito mga kabutil oh. Ang daming ano. Ang daming. Ito yung binhi na hindi ano. Yung binhi na pag ganito mga kabutil ay bawasan natin kasi hindi rin magiging maganda. Talo at video may mga ano naman siya. Hindi siya healthy. Iwan natin yung dalawa. May kulot-kulot. May dahon. Tatanggalin natin. So yan lang mga kabotele. Ito ang kalabasa ay gaya na sinabi ko kanina, ito yung magandang gulayin. So maliban sa ang purpose nito ay para dumami yung sanga, ay pwede rin na kung gusto nyo puro lang gulay ay putulin ng putulin, parati lang yung talbos at magkaroon ng napakaraming ganito at pwede natin ipagbili. So kung pabubungahan natin ay mga isang beses lang o 2 beses lang tayo mag-pruning, and then hayaan natin na magkaroon siya ng maraming sanga hanggang sa magkaroon ng bulaklak at doon na tayo mag-pollinate. So sana itong kumbaga kaalaman o itong aming video ngayon ay magbigay ng konting idea sa mga nagtatanim. Kasi may mga nagtatanim na hindi sila nagpo-pruning, kundi ay pinahayaan lang na magkaroon ng sanga. Ang tanim naman magsasanga lalo na kung mataba. Pero pag sipet ay hindi siya magsasanga. So ang purpose nito ay para, sabi ko kanina, para dumami yung bunga natin.
So yun lang mga kabotel, at sana ay may natutunan kayo. Kung kayo ay may natutunan sa aming video, ay please like and share na rin para yung ibang hindi nakapanood ay makapanood sila ng video tungkol sa kalabasa. Ang kalabasa kasi ay isang magandang itanim natin dahil hindi kasi nung alagain. So yan lang po, at gusto kong pasalamatan ang mga nanonood, mga viewers nasa iba't ibang bansa. Gayon din nandito sa Pilipinas, iba't ibang probinsya. Maraming salamat sa inyo. At sana ay kita tayo ulit sa susunod na aming i-upload. At gusto kong humingi ng pahamanan sa inyo. Medyo malakas kumaingay yung aming kapaligiran dahil tabi kami ng ilog, kaya malakas, at saka yung huni ng kuliglig ay nandyan. So pasensya na po kayo. Sana ay wanawaan ninyo ang sitwasyon. Ito si Sir Joel Falconito Jr., isang guro by profession at isang farmer by passion.